Ang Department of Justice na umano'y International Criminal Court arrest warrant laban kay Senator Ronald De La Rosa. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, hindi naman ibig sabihin na nagkamali si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa pagkasabing lumabas na ang arrest warrant kay De La Rosa na nagsilbing PNP chief at nagpatupad ng war on drugs ng Administrasyong Duterte. Sinabi naman ni DOJ State Counsel Dennis Chan na dalawa ang posibleng opsyon ng gobyerno sakaling matanggap ang arrest warrant para sa senador. Ito po ay ang extradition o pagsuko kagaya ng naging pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Hindi pa umano nagdedesisyon ng gobyerno ukol dito at hinihintay rin ang pasya ng Korte Suprema sa nakabinbing kasong may kinalaman sa pagsuko ng pamahalaan kay Duterte sa ICC. Sa ngayon wala pang komunikasyon mula DFA o Philippine Center on Transnational Crime sa anumang opisyal na dokumento mula sa ICC o Interpol. Ayan. Pero sa tingin ko, gagawin ulit nila yung ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. Pero ang kinakailangan dito, maglabas na o gumalaw na yung Supreme Court. At maglabas sila doon sa nakabinbin na kaso doon sa pagkakasurinder kay Pangulong Duterte. 'Di ba? Na hindi malang hinarap sa korte dito sa Pilipinas. Sinurinder talaga, kinidnap nila at pinadala sa The Hague. Dapat ngayon gumalaw ang Supreme Court. Pagbigay na sila ng kanilang pahayag o ng kanilang pasya. Dahil sila na lang yung pag-asa ng bansang ito eh. Wala namang jurisdiction ang International Criminal Court dito sa Pilipinas. Pero bawat utos ng ICC sinusunod ng gobyernong ito. Anong nangyari sa Pilipinas? Isang bansang may soberanya. Pero ang nagdidesisyon ay ang ICC, International Criminal Court, na hindi na naman tayo miyembro dyan. Kaya Supreme Court, nananawagan kami sa inyo, huwag naman ninyong gawing katatawanan yung bansang ito. At kayo na yung magbangon ng dignidad ng Pilipinas bilang isang bansang malaya na hindi dinidiktahan ng sinumang bansang banyaga o ng International Criminal Court na yan. Kawawa tayo dyan. Grabe. Kung ganyan, isusurrender na lang bigla-bigla yung mga taong sinasabi nilang nagkasala dito sa Pilipinas na hindi man lang nililitis dito sa loob ng bansang ito, ng sariling husgado, na meron naman tayong judicial system dito sa Pilipinas, justice system sa Pilipinas, diba? Meron tayong Supreme Court. Bakit hindi nyo dyan litisin? Bakit kailangan yung ipadala sa The Hague? Hindi ba ninyo kaya? Or yung tanong dito, ginagawa ba ninyong political weapon ang ICC? Magkano ba